I-share lang natin sa inyo mga katribya po kung ano ba ang magandang tanim habang pinalalaki natin ang ating kalamansi para hindi po tayo mainip. Meron pa rin po tayong extra income bukod doon sa hinihintay nating mamunga kalamansi, at habang tayo ay nagpapalaki ng kanyang mga sangat ng mga puno, ano ba ang dapat na itanim sa pagitan nito. Bigyan ko po kayo mga katribya po ng isang sample na pwede pala tayong magtanim ng gulay kahit dalawang klase sa pagitan ng ating kalamansi. Ito na mga katribya po yung ating sample. Pwede pala ang pechay. Sa pechay mga katribya, ito po yung nasa pagitan ng ating kalamansi. And then ito pong sitaw. Yan. Kamusta na kayo mga katribya? Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat ng ating pong mga ka-farmers, sa ating pong mga sumusubaybay nitong ating kalamansi series. Sa lahat po ng ating pong mga kaibigan na kung saan ay patuloy po na sumusuporta ng ating pong channel, maraming salamat po sa inyo. Pagpatuloy nyo lang mga katribya ang inyo pong panonood at i-share natin sa inyo yung ating nalalaman sa pag-aalaga ng ating kalamansi at kung papaano po natin ito mapapaganda at mapapagpabunga ng marami para mas maganda ang inyo pong anihin. Unang-una po mga katribya, ngayon ay talagang in demand ang kalamansi natin. Kailangan po kasi ngayon lalo-lalo na sa palengke, mga kailangan natin sa pang-araw-araw na pagkain, lalo na siyempre dyan po sa Metro Manila. Yan po ang napakaraming talagang gumagamit ng kalamansi. Bukod po sa yan ay i-juice, napakaraming gamit po ng kalamansi natin. Kaya ngayon talagang click ang kalamansi. I-share lang natin sa inyo mga katribya po kung ano ba ang magandang tanim habang pinalalaki natin ang ating kalamansi para hindi po tayo mainip. Meron pa rin po tayong extra income bukod doon sa hinihintay nating mamunga kalamansi, at habang tayo ay nagpapalaki ng kanyang mga sangat ng mga puno, ano ba ang dapat na itanim sa pagitan nito. Bigyan ko po kayo mga katribya po ng isang sample na pwede pala tayong magtanim ng gulay kahit dalawang klase sa pagitan ng ating kalamansi. Ito na mga katribya po yung ating sample. Pwede pala ang pechay. Sa pechay mga katribya, ito po yung nasa pagitan ng ating kalamansi. And then ito pong sitaw. Yan. Sipin nyo mga katribya, wala pong nasayang na lupa o espasyo para sa ating kalamansi. Di ba kos? Mula sa itaas, yan, pag nagbunga yung sitaw mga katribya, pag namunga, pagkukunan mo po ng pananalapi. Pero sa baba naman, meron naman pechay. Yung ating kapartner dito ay napakasipag po niya magtanim. Tingnan ninyo, ito ay mano-mano lang po niyang dinadamuhan. Ang ganda na po ng itsura ng ating kalamansi. Nasa 4 na buwan na po ito mga katribya, pero ang ganda na rin po ng resulta. Siyempre ganda na rin din yung kanyang pechay. Sa pechay mga katribya, maganda rin itong pagkakitaan basta't ito ay inyo pong napaganda. Pag napaganda at napalapad ang dahon, yan po ay bumibigat din po ang kilo, ang timbang. Kaya naman marami rin pong nawiwili po sa pechay. At ang isa po mga katribya na marami pong nagtatanim ng pechay dyan po sa parte po ng General Tino, Piñaranda, halos na dyan na marami pong pechay na tinatanim. Na bukod po doon sa kalamansi, habang maliliit pa ang kalamansi po nila, tinataniman po nila ng pechay.
Ito, maliliit pa lang po mga katribya itong pechay po nila ng ating ka-farmers, pero maganda na. Para po sa kaalaman po mga ka-farmers, noong ating pong mga bago lamang po nagtatanim nitong kalamansi, pati na rin po ng gulay, ang pechay po nasa 1 buwan lang ito haharvestin na. Napakabilis pag-anihan. Sitaw naman, matagal-tagal din naman ang buhay ritong sitaw. Kaya lang, sa pagdating po sa pabilisan, may mas mabilis po talaga ang pechay. Ang ganda na rin po ng sitaw. Yung ating ka-farmers, meron po siyang sitaw rin po na yun, nagbubunga na. Marami na po siyang nakukuha at napipitas dyan. Meron pa rin po siyang bata na sitaw. Kaya bumaba man ang sitaw, hindi po siya nag-aalala dahil mahuhuli niya pa rin yung kamahalan ng presyo ng sitaw. Una-una, meron siyang batang sitaw. Ito yung nakaantabay niya. Yan, may meron na rin po mga bulaklak. Meron na rin pong ibang kanyo kung tawagin. So malapit na. At hindi lang yan, may extra pa siyang pechay. Kaya isa ito mga katribya na po pwede nating itanim po sa ating kalamansi. Hindi po nakakasagabal ang sitaw, pati na rin ang pechay. Kasi una-una, ang sitaw hindi naman po siya nakakakulubong. Kagaya po halimbawa ng ampalaya, patola, ng kung saan ay kumukulubong sa kalamansi. Kailangan mong balagan. Sili, pwede rin ang sili. Dahil ang sili mga katribya, okay naman at click yan. Kombinasyon po yan ng ating kalamansi. Dami pong bulaklak ng ating kalamansi. Maipapayo natin sa ating mga katribya, pagka po kayo bibili po ng pula, mas maganda grafted. Meron nagtanong sa atin, ang sabi ng ating subscriber, nagre-request siya, turuan daw siya paano magpunla ng kalamansi, magpatubo. Hindi po tayo mga katribya po nagtuturo po ng magpatubo ng buto ng kalamansi dahil mauubos lang po ang tuwa po ninyo. Una-una, ang kalamansi mga katribya, pagka po yan ay inyong mula po doon sa buto at ating itinanim, 8 years yan bago po magbunga. Sa loob ng 8 years na yan mga katribya, marami na po mangyayari doon, marami nang maiinip doon. Baka po mangyari yung kalamansi ninyo may na-aksidente pa dahil pagka mula doon sa buto ay mahahaba ang tinik po ng kalamansi. Kaya doon po sa ating kaibigan na nagre-request po ng magpabuto, meron pong mga nagba-vlog ng paano magpatubo at magpabuto ng kalamansi. Yun na lang, panoorin nyo na lang yun. Simple lang kasi tayo, hindi naman yun ang ating nire-recommenda. Ang nire-recommenda natin, yung grafted o pagka walang grafted, yung markot. Pero hindi natin nire-recommenda ang itanim po natin yung seedling, yung mula sa buto tapos tuloy-tuloy na. Dahil mamamatay po kayo sa inip. Dahil 8 years lang, doon po ninyo makikita mga ka-farmers ang bunga ng kalamansi ninyo. Ito mga ka-farmers, yung isa nating kalamansi na matanda na pero naging berde pa siya. Ito, patutuloy na rin po natin ito. Hindi naman po siya nakakasagabal doon sa ating batang kalamansi. Maganda pa ng labong niya. Labong. Kaya lang kami sa mga katribya, hindi po natin lahat po ipinagtutuloy. Kasi ang isang disadvantage pagka po matanda po yung puno, yan, ito matanda na po yan, pinutol yung mga katribya, tapos nagsupang po siya ng marami. Yung iba kasi nang mamatay. Siyempre pagka namatay po yung matandang puno, bungi siya. Kaya nilalagyan po natin po ng mga batang puno. Kaya hindi rin po natin nire-recommenda pag pinutol ang kalamansi, ay patutubuin natin. Although meron pong gumagawa po niyan dyan po sa parte ng San Leonardo. Kaya lang medyo malakas lang po sa abono. Kasi matandang puno na siya, kailangan mo lalakasin ng abono para magbigay po siya ng bunga. Sipag meron po talagang kalamansi, napakasipag magbunga, napakasipag mamulaklak. Isipin niyo ito, napakarami pong bulaklak nitong kalamansi, kabata pa.
Yan, dito po sa pechay, kailangan dito masipag ka rin dito magdamo, dahil pagka nakaporma ang damo ay yari. Yung ating ka-farmers mga katribya, minamano-mano po nila itong dinadamuhan. Actually mag-ama silang nagtatrabaho at meron pa yung isa silang nakakasama sa pagdadamo nitong kalamansi, sitaw, pati na rin nitong pechay. Hindi naman kasi mga katribya pa pwede itong sprayin po ng herbicide, kasi sa herbicide meron kasi mga pangmalambot. Ang nangyayari pagka po kasi na-spray po ito ng herbicide, mangungulot po ang dahon, lalo na dito sa sitaw. Ayon na ayon nito yung nangungulot ang dahon. Pag kasi mga katribya ito nangulot ang dahon, hindi na po magbibigay po ng maraming bulaklak, di na rin po siya magbibigay ng bunga. Ang tawag dito sa amin na marako o tinatawag na natongro. Pag ang sitaw po ay natongro, ay kahit paano lagyan mo ng abono, kahit paano spray mo mga katribya po ng mga pang insecticide, pang fungicide, hindi na siya makabawi. Kasi natongro na siya, nangulot na yung dahon, wala na. Mangyayari daw, padahon, iba padahon na lang ng padahon, hindi ka naaani. Kaya yun ang iniingatan ng ating mga ka-farmers, kaya ginagawa nila tiyaga talaga. Ayan, no? Sipin ninyo medyo malaki-laki itong damuhan nila, pero ang ginagawa ng umagama, madaling araw pa lang, sila ay nagsisipag damo na. Ayan, no? Ang habang pechay niyan. Pagka yung mga katribya ay lumaki pa, lalo na mas mabigat. Ayan, ang ganda na ng ating kalamansi, oh. Kaya wala pong nasayang po na pagkakakitaan dito sa sa pagitan. Kahit umarkila sila, sulit naman yung kanyang pagitan, dahil dalawang klase ang timano yung kanyang tinanim, pechay tsaka po ang sitaw. Pareho sila ngayong aani, baba at pati na rin sa taas. Eto, habang pinalalaki itong kalamansi, ito naman po yung kanilang matandang sitaw. Nakakuha na sila ng laksa dito, pero ganun pa, marami pa rin bunga, oh. Malinis naman po yung ating kalamansi, oh. Yeah. Ito yung kanyang pechay. Kaya mga katribya, sa masipag ka lang naman alam mo yung gagawin mo, meron kang kumbaga dignidad, tsaka meron kang panggastos, meron kang puhunan, hindi ka naman mawawalan ng pangkabuhayan, hindi ka mawawalan ng panggastos, sa't alam mo lang po yung gagawin mo. Kasi kung minsan yung iba nababaon sa utang dahil kukuha ng patubuan, tapos yung kanilang itatanim mapapabayaan. Ayun, kaya nangyayari, lumolobo utang ang ilan natin mga ka-farmers. Tapos ang isa pa, sa mahal na rin po ng ating mga abono, ng ating mga pang-pesticide na ginagamit. Nako, eto nyo, ang dami na pong bunga nitong sitaw, oh. Marami pang bulaklak. Matibay po ang buhay ng sitaw mga katribya. Alam ko mula do habang pinipitasan ito, nasa 15 pitas. So mga katribya, nakita na po natin yung mga tips po natin para po sa pagpapalaki ng ating kalamansi. Pwede po ninyong taniman mga katribya po ng sitaw. Pwede nyo rin po taniman ng pagitan ng pechay. Pwede rin kayo magtanim mga katribya ng sili. Ang talong mga katribya po, pwede rin po magtanim isa lang tudling. Huwag po tayo magtatanim po nung dalawang tudling sa pagitan. Lalo na bata ang kalamansi ninyo, makukulubungan po yan ng talong. Naalala ko, ang talong kasi masyado rin malabong yan kung kumulubong sa kalamansi. Kaya mangyayari dyan, baka po malumpo pa kalamansi ninyo, matalo ng talong. Ito maganda at the best po na po pwedeng talagang ipang tanim dyan, itong sitaw.
Ayan, ang dami bunga nung sitaw, oh. Iba po talaga magbunga po ang condor, eh. Ayan. Ayan, maganda-ganda naman ang presyo ngayon ng sitaw. Nasa 45 to 50 ang 100. Ayan, ang dami niyang bunga pa rin, oh. Bukas pitasin na ito kasi kapipitas lang nito kahapon. Ang pagitan noong sitaw tuwing ikalawang araw ay pinipitasan, kaya madali po ang pera sa sitaw. Nasa 15 pitas yan hanggang doon sa siya ay mamatay. Kaya pinakalaksa nito nando sa kalagitnaan. Pero ganoon pa man, oh, dami po niyang bunga. Daming mga nakalaylay. Naman po ninyo mga katribo po yung ating kalamansi. Ang ganda na rin po ng kanyang bulas, malalaki na rin. Kaya maglilipat po tayo ng kabilang taon sa December, January. Ayan, start na yan. Pwede na po natin itong unti-unti na karoon ng bunga. At ang kalamansi natin ay yan na ang magiging panibago po natin pagkukunan ng ating panggastos, dahil yung ating pong ilang mga pinagpipitasan, konti lang po yun, nasa 600 lang po na puno, dahil yung ating mga matandang puno ay ating pinatay na at pinalitan na. Ito na nga po yun, yung mga bata. Tingnan nyo mga katribya, ito, oh. Isipin ninyo, napakarami nakalaylay, maraming nakalawit. Napakasipag mamunga na itong sitaw. Share natin ng mga katribya po yung po pwede natin itanim sa pagitan, para noon alam nyo po yung discarding gagawain. Pagdating po kasi ng pagtatanim ng kalamansi, hindi kayo maiinip, magkaroon din po kayo ng tanim sa pagitan, para noon hindi po naputol ang inyong income. Linis ng pagitan. Nanggalingan po ng pechay, na-harvest na. Yan po yung ating sitaw. Kaya masipag rin po yung nagtatrabaho nito, eh. Ito ay isa niyang unang pechay, na-harvest na rin yan. Karoon na rin siya dyan ng income. Ito pa. Ayan, masarap po kasi rin ang pechay mga trivia, lalo sa sinigang. Kaya mas maganda yung pechay pagka po medyo bata pa. Mas masarap siya. Pagka kasi malaki na, panggisa na lang yon. Pero pagka lawak-lawak mo natin sa sinigang na manok, sinigang na baboy, mas maganda yung ganyang size. Ayan. Kasi pag nung ating ka-farmers, natapos na silang nagdamo, kaya na agad nila itong damo na ito sa pamamagitan lang po ng mano-mano. After po nyan, bukod po doon sa pechay, meron pa silang talbusan. Ayan, talbusan naman ito ng kamote. Ito yung gustong gusto po mga trivia po ng namimili sa palengke. Ang talbos na, kung tawag sa amin ito, tapak manok. Yan, payat siya ng talbos, hindi siya kagaya ng talbos na malalapad ang dahon. Ayan daw po ang mabenta sa palengke, yan ang gustong gusto. Kaya yan naman po ang itinanim po ng ating ka-farmers, mga katribya. Ayan, nakita nyo mga katribya po yung tips. Pwede tayo magtanim po ng gulay sa pagitan habang pinalalaki natin ang kalamansi. Pero pag malalaki na po ang kalamansi, gaya nito, 1 taon na siya, ready na ito mga katribya sa pamumunga. Pamumungahin na po ito sa December. Kung gusto na may-ari taniman yung pagitan, pwede pa. 1 tudling, pwede pa rito. Pero pag kaya mga katribya malaki na, hindi na siya po pwedeng taniman. Concentrate na tayo sa pag-aalaga ng kalamansi at pagpapabunga. Kaya continuous na siya. Gaya nito, matanda na rin po yung puno niyan, hindi ka na po pwede magtanim po niya sa pagitan, dahil abot na rin
ang kanyang dahon sa pagitan. Paano mga katribya, hanggang niya po yung ating mga tips para po sa ating mga bagong subscriber at doon sa mga nagpaplano magtanim ng kalamansi para hindi kayo mainip at magiputo lang inyong income. Pagtanim po tayo ng gulay sa pagitan ng ating kalamansi. At ang pagtatanim po natin, kailangan mga katribya, yung hindi po makakasagabal sa paglaki ng inyong kalamansi. So, pag nagustuhan niyo ang video na ito, tula po tayo po sa aking pong bahay. Please paki-subscribe, paki-like, paki-share ang ating video. Kaya yan ang dati. Ako po si Kuya Berhel Bunag at lagi natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita na tayo bukas. Bye-bye.